Arangke. Handa na ba kayong ipapaaresto natin ang bangag na presidente? At handa na ba tayong dalhin sa Mandaluyong sa loob sa Mental Hospital? Kaya nga, yung kapatid niya, si Amy, umiiyak na. Kasi nagtakot na. Dahil hindi na niya kaya na may kapatid na daw siya isang bangag. Hindi na niya inangkin. Yun. Ang katotohanan. Hindi kasinanggalingan. Dahil tayo mismo nakakita na sa kanyang pagkabangag, pagkabaliw ngayon. Isusugod na natin yan doon sa Mental Hospital. Kaya meron akong sabihin sa inyo, yung mga kaibigan ko sa loob sa Malacanang, natatakot na sila na magkaroon ng mass resignation ang mga opisyal ni Bangag Marcos dahil hindi na nila kaya ang pagkabaliw at pagkabangag ni Marcos Jr. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Wala nang gustong Alam niyo mga kapatid, empleyado ni Bangag. pinagpala talaga kayo sa Panginoon. Ang mga tao sa magiging Ang empleyado. nangyayari kahapon ay kalooban ng Diyos Ama. Alam niyo ba yun? Dahil kayo'y taimtim na nagdarasal, araw-araw nagdarasal para sa kaligtasan ng ating kingdom nation. Kaya nga pinagpala kayo. At dahil sa katatagan na inyong mga paniniwala, ginawa kayong kalasag ng Panginoon upang labanan ang inustisya, yung pagdaog-daog ng bangag na presidente sa mga Pilipino, at kayo ang kalasag upang ilabag-laban ang mga Pilipino upang ipababa bangag Marcos. Kasama ang bayan, laban, kasama ang bayan, laban, kasama ang bayan, laban, kasama ang bayan. Dahil sa takot, dahil meron akong kaaway na troll ni BBM sa galit siya sa akin. Bakit? Dahil kung ano-ano na daw ang sinasabi ko. At dyan sa screen na aking cellphone, merong lumalabas na litra, bigla na lang lalabas. Stop predicting Marcos Jr. Kasi hindi na pala nila kaya ang mga totoong sinasabi ko, nasasaktan sila dahil yan ang katotohanan. Pero hindi ako takot dahil andyan ang Panginoon magliligtas sa akin sa kapahamakan. Katulad sa TOCC, niligtas ang Panginoon Diyos Ama. Laban, kasama ang bayan, laban, kasama ang bayan, laban, kasama ang bayan. Pero bakit ginaganon nila ang kingdom mission? Kanina ang umaga, nabasa ko sa Philippine Star ang kanilang editorial news. Ngayon parang na ano na ang Philippine Star, isang mainstream media din yan eh. Ang title doon, failed state. Ang Pilipinas daw ay palpak na estado. Patay! Oh my God! Dahil Patay, troll! kulang na lang sabihin doon, bangag kasi ang presidente! Marcos baliw! Marcos baliw!
na dapat daw maghanap tayo na ibang bansa na magiging model sa successful na pangangamahanan kung panggobyerno. Pero ito ang sagot ko sa kanila. Bakit maghanap ka pa? Meron dito sa Pilipinas, Kingdom Nation! Ang Diyos at bayan, Maganda! ang ating sandigan. Diyos at bayan, ating sandigan. Diyos at bayan, ating sandigan. Diyos at bayan, ating sandigan. Kasi gusto ko sa kanila sabihin, bakit kayo pupunta sa malayo? Andito ang isang pinakamagandang model ng isang Kingdom Nation. Pero mo, hindi katulad sa Pilipinas na mayaman kasi maraming natural resources. Ang resources ng Kingdom Nation ay yung puso, pagdarasal at kasipagan ng mga membro Diyos at bayan, ating sandigan. Diyos at bayan, ating sandigan. Diyos at bayan, ating sandigan. Sasabihin ko sa kanila, ang Kingdom Nation nakapagtayo ng pinakamalaking dome sa mundo. Tama! Tingnan mo, pag matapos yan, malaki ang tulong yan sa bansang Pilipinas dahil gawing ecotourism yan. At hindi lang yan, ang Kingdom Nation may isang leader na kahit king leader siya, nagtatrabaho kasama ng mga membro dyan sa loob ng mga compound. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. At ang Kingdom Nation ay sa loob-loob ng Pilipinas mayaman dahil nagsusumikap ang mga tao at may disiplina at naging Commonwealth ang inyong bahandi. Commonwealth, walang nagdakaw, walang nagbuksa. Diba? Yan ang tamang gobernong ipaiiral sa Pilipinas. Laban kasama ang bayan. 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 Kaya hamunin ko ang mga leader sa bansa. Gayahin ninyo ang Kingdom Nation para tayo ay asenso. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. 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 Pero 15 or 16. instead na gawing model ang Kingdom Nation nating gobyerno, pinipersecute dahil gusto nilang kunin para angkinin. Wala silang kaluluwa. Walang kaluluwa! Walang kaluluwa! Walang kaluluwa! Walang kaluluwa! Walang kaluluwa! Walang kaluluwa! Si Marco! Ngunit, in God's time, pagpalain tayo ng Diyos Ama, matutupad ang ating mga inanais na magiging ang bansang Pilipinas ay magiging Kingdom Nation! Diyos at bayan, ating sandigan. Diyos at bayan, ating sandigan. Diyos at bayan, ating sandigan. Ayun, naglalagablab ang pahayag ni former Undersecretary Ben Ranque. Bago po ang isang awitin o ilang awitin mula sa ating mga awit ng bayan, may papakita po tayong flash news.